Ang karahasan at krimen ay naging isang namumukod-tanging bahagi ng pambansa at internasyonal na pagkakakilanlan ng Brazil. Isang bansa na sikat sa masasarap na barbecue at kilalang karnival. Kahit umihina ang mga bilang ng Brazil kumpara sa ilang mga bansa sa Central America at Caribbean, ito ay nasa ika-4 na ranggo sa South America kung pagbabasihan ang rate ng homicide kasunod ng Venezuela, Ecuador at Colombia. Ang pagtaas ng krimen ay maaaring hindi nakakagulat dahil ang Brazil ay isa sa mga mahihirap na bansa. Kasama na dito ang drug trafficking mula sa kalapit na bansa nito, ang Colombia, Peru at Bolivia, ang tatlong pinakamalaking producer ng cocaine sa mundo. Talamak din ang snatching dito ng mga bag at cellphone. Walang pinipiling oras basta may nakitang pagkakataon ng mga kriminal. Wala sa kalingkingan ang mga snatcher sa Manila kumpara sa bansang ito. Mapapanood mo ito sa mga social media kung gaano katalamak ang pagnanakaw dito. Isang pambihirang insidente ang ating topic ngayon. Isang nagwawalang ama ng isang beauty contestant na natalo na nauwi sa kanyang kamatayan. Tila matindi ang pagmamahal ng ama na ito sa kanyang anak na hindi matanggap ang kabiguan nitong manalo sa isang paligsahan. Nauwi sa trahedya ang isang regional beauty pageant sa Altamira, Brazil, matapos ang ama ng isa sa mga contestant ay nagsimulang mamaril sa mga judges dahil ang kanyang anak na babae ay nakakuha lamang ng ika-4 na pwesto. Ang kakaibang insidente ay naganap noong July 28, 2024 sa pagtatapos ng Ibaile da Escola da Yanha beauty pageant sa lungsod ng Altamira. Mga ilang oras matapos ang paligsahan, ang ama na isa sa mga kalahok, isang lokal na ranchero na kilalang si Sebastião Francisco, ay nagsimulang magpahayag ng kanyang pagkadismaya hinggil sa ika-4 na pwesto ng kanyang anak na babae sa kompetisyon. Nakinwestiyon ang desisyon ng mga hukom at ang pamantayan sa pagsusuri. Ang venue kung saan ginanap ang beauty pageant ay may tauhan ng private security at military police. Ngunit tila walang pakialam ang galit na ama at dito naglabas ng baril at nagtangkang barilin ang isa sa mga judge at nabaril nga siya ng mga pulis. Ayon sa mga saksi, itinuring ni Francisco na isang kahihiyan ang kinahantungan ng kanyang anak na babae sa ika-4 na pwesto sa beauty pageant dahil itinuturing niyang sure winner ang kanyang supling. Hindi nasiyahan sa paliwanag ng mga hukom, sinubukan niyang ilagay ang sitwasyon sa kanyang sariling mga kamay. Ngunit binaril ng mga pulis bago siya makasakit ng ibang tao. Dinala sa ospital ang ransero ngunit binawian ng buhay dahil sa kanyang natamong mga sugat. Ang bulwagan kung saan nangyari ang kalunos-lunos na mga kaganapan ay naiulat na puno ng mga manunood at ang mga opisyal ay walang pagpipilian kung hindi paputukan ang galit na ama upang maprotektahan ang mga naroroon. Nagawa niyang magpaputok ng 2 beses gamit ang kanyang revolver bago siya napigilan at isa pang tao ang nasugatan at naospital. Kasalukuyang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidenteng ito upang matukoy kung naaayon ba sa batas ang ginawa ng mga pulis na nakapatay sa nagwawalang ama ng isang contestant. Isang kasiyahan na nauwi sa hindi inaasahang trahedya dahil lamang sa isang ama na ayaw tumanggap ng pagkatalo na naging sanhi ng kanyang maagang pagharap kay kamatayan. Ang Brazil ay may ika-7 pinakamataas na rate ng krimen sa mundo na may napakataas na rate ng marahas na krimen. Ang homicide rate ng Brazil ay 23.6 na kaso kada 100,000 tao na naninirahan noon 2020. At ito ay naging 30.8 sa mga nakaraang taon. Ang pinakamatinding problema ng Brazil ay ang organisadong krimen dahil lumawak ang organisadong krimen nitong mga nakaraang taon at ang karahasan sa pagitan ng mga magkaribal na grupo ay isang pangkaraniwang pangyayari lamang. Ang trafficking ng droga, katiwalian at karahasan sa tahanan ay laganap at malaking isyu sa bansang ito. Hanggang dito na lang muna tayo mga katrip. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. Magandang araw sa ating lahat.